Ayan, siya po ay buhay. Pakisabi nga sa katabi mo, maligayang Pasko ng pagkabuhay. Ayan. So, Jesus is alive, alive forevermore. Kaya ang tanong natin dito, meron ba kayong na-experience na parang biglang may nagsabi sa inyo ng something unexpected? Tas para sa inyo, napaka-unbelievable niya that it changed your life forever. Ayan. So, 2,000 years ago, yung mundo nakatanggap ng ganon. Diba? Na si Jesus ay nabuhay na mag-uli, kaya naman na-shock silang lahat, na-surprise silang lahat, diba? At ito ay nagbago ng buhay ng sanlibutan. Diba? Kaya nga tayo, linggo na tayo ngayon nagsa-service, kasi linggo na buhay si Jesus, diba? And isipin nyo, walang nakagawa na iba, diba? Na merong tinawag na Holy Week, diba? Para ipagdiwang o gunita yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. And ang nangyari nun is the stone was rolled away, the tomb was empty, death lost its grip, and history was changed. Not just for a moment, but for eternity. Kaya ang title po ng message natin for today ay The Power of an Empty Tomb. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kahit gaano ka pa man kaantok, ayan, buhay ang Diyos. Tatandaan natin na buhay ang Diyos and living in the victory of the resurrection. Ayan. So ang verse natin, makikita sa Lucas 24 verses 5 to 6. Sabi, dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa, tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Sabi niya, wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Diba? Kaya sa umagang ito, ano kaya sa atin? Anong magiging impact sa atin kung malalaman natin na ang Diyos natin ay buhay? Diba? Ano ang mangyayari sa buhay natin kung tayo ay mareremind na yung Diyos na pinapanampalatayanan mo, pinapanaligan, nananalig ka doon, ay buhay pala. And naalala ko nga, sabi nga dito, di ba, today we are not here to mourn a death. Sabi, we are here to celebrate a resurrection. Kaya let's get ready, not for a funeral, but for a victory celebration because Jesus is alive. Amen? Jesus is alive. Ayan. So, i-remind ko lang sa inyo yung laging pinapaalala sa amin ni Bishop sa tuwing linggo ng pagkabuhay. Sabi dito, ano daw ang mangyayari kung si Jesus ay hindi nabuhay na mag-uli? Mababasa nyo to sa 1 Corinthians 15, 14 to 19. Pinahayag po to ni Apostle Paul. Una, if Christ did not rise, our preaching is pointless. So dapat wala ng mga pastor, dapat wala ng mga evangelist kasi bakit? Patay naman pala si Jesus. Diba? Pangalawa, if Christ did not rise, our faith is futile or futile. Diba? Ibig sabihin nun, walang kahulugan, walang saysay. Bakit ka pa maniniwala? Patay din naman. Diba? And if Christ did not rise, our loved ones are lost. Kaya kawawa naman, lalong-lalo na yung mga unang namatay o unang nawala. Diba? Dito sa mundong ibabaw. Hindi na natin alam kung nasan sila. Okay? And if Christ did not rise, we are to be pitied. Ibig sabihin, kawawa tayo. Diba? Kawawa tayo kung hindi nabuhay si Jesus. Pero ang magandang balita, but Christ, next natin, has indeed been raised. Ayan, sabi mo sa katabi mo, good news. Diba? Buhay si Lord. Ayan, sabi ng 1 Corinthians 15:20, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Kaya nga ito yung encouragement sa atin. Kasi kung si Jesus, nabuhay siya na mag-uli, nabuhay siya ulit, tayo rin, kapag namatay tayo, mabubuhay tayo uli. Diba? Kung hindi pa magra-rapture. Pero kung mag-rapture na, abay napakapalad natin. Kasi hindi tayo makakatis o makakalasa ng kamatayan. Diba? Kasi ipinangako ng Diyos na pagka tayo ay nasa langit na, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At kung paano tayong nakakadama ngayon, kung paano mong nare-recognize yung katabi mo ngayon, ganun pa rin. Pagdating natin sa langit, mare-recognize mo siya. Na, ito si Althea. Ito si Jessica. Ito si Tenten. Ito si
Jassel. Hindi ko ba makalimutan? Diba? Kumbaga, ma-recognize mo na, ito sila. Diba? Kung ano tayo ngayon, diba? Magiging glorified and perfect body lang. Diba? Hindi pala lang. Magiging perfect and glorified body, pero makikilala pa rin natin ang isa't isa. Kaya alam niyo, ang naaalala kong kwento dito, naalala niyo yung Aaron staff, that buds, na nung time na nagtatanong sila kung sino daw ang magtutuloy nung pagpapare na yon, naglagay sila ng mga sticks, di ba? Ng 12 tribes of Israel. Pero sa dulo, kaninong stick yung namulaklak at nagbunga? Di ba? Walang iba kundi kay Aaron. Kaya ang tawag sa kay Jesus, di ba, sa New Testament, Aaron's staff that buds. Naisipin nyo maigit, tinanggal na yon sa puno. Patay na kung totoosin yung stick na yon, pero nagbud pa, namunga. Diba? And ganun yung picture ni Jesus Christ. Kaya siya yung tinatawag na Aaron's staff that buds. Diba? At sa panahon natin ngayon, siya lang ang nabuhay na mag-uli sa lahat ng mga inilibing. Inilibing po si Confucius, pero hindi nabuhay. Inilibing si Muhammad, pero hindi nabuhay. Inilibing yung mga iba't ibang religious leader, pero hindi nabuhay. Pero si Jesus, nung inilibing, isinara pa, sinelyuhan pa, di ba, ng mga Roman government, pero nabuhay na mag-uli. Amen? Kaya si Jesus yon, yung Aaron staff that buds. Di ba? Kasi sa lahat ng inilibing, siya po yung nabuhay at kailanman hindi na namatay. Amen? Jesus is alive, alive forevermore. Di ba? Kaya yung katabi mo, dapat maging buhay yan. Di ba? Yung mukha niyan, dapat hindi mukhang deads, mukhang patay, kundi mukhang buhay. Amen? Kasi ang Diyos natin, buhay siya. And sabi, the resurrection isn't wishful thinking, it's a verified event that changed history. Sabi, the stone was rolled away not to let Jesus out, diba? But to let us in to see the truth. Hindi nirolyo o hindi pinagulong yung bato para makalabas si Jesus, kundi para tayo ay makapasok at makita natin ang katotohanan. Amen? Amen. Na si Jesus ay nabuhay na mag-uli. Kaya dito nga, the power of an empty tomb. Ano ba ang kapangyarihan niya? Ano ang lesson na matatanggap natin dito? Una, the resurrection is proof that God keeps His promises. Alam niya bakit napakahalaga ng pagkabuhay ni Jesus? Kasi ito yung palatandaan na si Lord, pag nangako siya, gagawin niya talaga. Pag nangako siya, talagang in His time, talagang ipapakita niya sa'yo na totoo yung pangako niya. Kaya sabi nga dyan, wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin nyo ang sinabi niya sa inyo. May sinabi kasi si Lord di ba? Na ako, mabubuhay ako uli. Di ba? Ito, sa John 2:19. Sabi dyan, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo ito. 2 Corinthians 1:20, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Amen? Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikakaluwalhati ng Diyos. Diba? Kaya, kung si Jesus ay nabuhay na mag-uli, confirmation yan. Diba? At talagang pruweba yan na si Lord, pag nangako, tutuparin niya. Kaya dapat po, maniwala tayo sa bawat mga pangako na tinatanggap natin sa Diyos. Huwag lang natin i-quote, kundi paniwalaan natin. Ilagay natin sa ating puso, panghawakan, di ba? Tayuan, okay, lakaran. Okay? Kaya sabi nga, if God fulfilled His greatest promise in raising Jesus, we can trust Him in our darkest nights. Kaya ang tanong dito, are you standing on a promise right now? Okay, trust it. Di ba? Sa buhay mo ngayon, anong pangako, di ba, ang pinapanghawakan mo? Diba? Anong pangako ng Diyos ang pinapanindigan mo? Okay? Trust it. Panghawakan mo yan. Diba? Hanggang dulo kasi tutuparin yan ng Diyos. May pangako si Lord sa'yo, hindi ka iiwan, pababayaan, magpaprovide siya sa'yo, pagagalingin ka, pagtiwalaan mo yan. Okay? Kasi God never lie. Hindi talaga siya nagsisinungaling. Let every man
let God be true and every man a liar. Di ba? Ang tao sinungaling pero ang Diyos hindi. Okay? So unang-unang na point, ano yun? The resurrection is proof that God keeps His promises. Pangalawa, the resurrection turns defeat into victory. Mag-amen kayo dito. Amen? Kasi kung totoosin, talunan na po tayo. Diba? Dahil naitalo na, naisanla na yung ating kaluluwa, diba? Sa kasalanan at sa demonyo, nung time na kinagat ni Eva at Adan, yung bunga ng puno ng pagkaalam ng mabutit masama. Pero salamat sa Panginoon dahil si Jesus, nag-alay siya ng buhay at pagkatapos ay nabuhay siya na mag-uli. Kaya naman yung defeat natin turned into victory. Ewan ko kung sino yung nanonood sa inyo ng mga basketball noon. Di ba? Pero pag kunwari may mga basketball team kayo na paborito, tapos parang feeling nyo talo na sila, tapos biglang sa dulo may 3 points pala. Di ba? Yung parang gaano kasaya, gaano kagrabe yung mga talon ng mga fans ng mga koponan na yon. Grabe, di ba? Di ba? Yung parang akala nila, talo na, tambak na, wala na, last minute na. Pero may nag-isang parang yung oras na yung kinaya pa, 'di ba? And ganyan 'yung nangyari sa ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kaya sabi ng 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi mo, tagumpay. Yan. Yan ang buhay mo ngayon, di ba? Tagumpay ka dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya nga tayo, pag nakikipaglaban tayo, lagi nating inaalala na hindi tayo nakikipaglaban para manalo, nakikipaglaban tayo kasi panalo na tayo. Amen? Kasi 2,000 years ago, pinanalo na yan ni Jesus. And He wear the victor's crown. Di ba? Siya ang may suot-suot ng korona ng pagkapanalo. Kaya sabi din sa Romans 8:37, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen? Kaya alam nyo, ang Pasko ng pagkabuhay talaga is para sa atin is a great encouragement and a reminder, 'di ba, na si Lord buhay siya, therefore matagumpay tayo. 'Di ba? Itong mga nakaraan man, meron mang nangyari sa buhay mo na parang mag-give up ka na, susuko ka na, pero the Resurrection Sunday reminds you na wag. 'Di ba? Bakit? Kasi nung time nga ni Jesus, 'di ba? Ay yung defeat mo, He turned it into victory. Ano pa kaya yan? Di ba? Yung mga nararanasan mo, akala mo madilim na, di ba? Pero liliwanag din pala. Kaya nga, kapag daw mga madilim na yung nararanasan mo, huwag ka daw sumuko kasi malapit ng mag-umaga. So, ibigay ko lang sa inyo, ano yung mga pruweba that Jesus has risen? Halimbawa lang, yung teacher nyo, mahal nyo sa buhay, classmate nyo, nagtanong, ano bang pruweba mo? Paano mo nasabi na buhay si Jesus? Ito yung isupalpal niya. Ito yung isagot nyo. Ito yung isagot nyo sa kanila lovingly. Okay? Number 1, ayan. So bakit natin kino-consider, naniniwala tayo na nabuhay si Jesus? Una, dahil sa empty tomb. Di ba? Dahil yung kanyang libingan, walang laman, walang buto. Di ba? Ika nga walang mga fossils na tinatawag. Di ba? Yung libingan niya walang laman. Sabi ng Matthew 28:5-6, He is not here. He has risen. Just as He said, come and see the place where He lay. Diba? Kaya tayo na niniwala na buhay si Jesus kasi walang laman yung kanyang libingan. Sinasabi ng iba, ninakaw daw ng mga kalaban. Di kung ganon, dapat in-expose nila yung katawan ni Jesus nang sa gayon, matigil yung mga istorya na siya ay nabuhay na mag-uli. Tama? Naisip nyo ba yon? Kung talagang ninakaw ng mga kalaban niya, dapat in-expose nila, ito yung katawan ni Jesus, hindi totoong nabuhay siya. O yun ang kalaban, kaaway. Ngayon, yung sinasabi naman nila na ninakaw yung ng mga disciple, yung kanyang katawan,
di ba, ay hindi rin totoo. Bakit? Kasi hindi ka naman willing mamatay o maging martir sa isang kasinungalingan. Tama? Kasi pag ikaw nga tinakot ka, liars go to hell, hindi mo kinuha yun, kinuha ko. Di ba? Pag tinatakot ka pala, gugupitin ko yung ilong mo pag hindi ka nagsabi ng totoo. Di ba? Ay, hindi. Di ba? Puputulin ko yung daliri mo pag hindi ka na, hindi. Sige, ito na yung totoo. Di ba? Yung parang kunwari yung hinaharap sa mga yung mga hukuman, sasabihin ko na po yung totoo. Di ba? Ang mga disciple, di ba? Namatay sila, namartir sila dahil sa sa witness nila na totoo talaga, nakita namin na buhay si Jesus. Amen? Amen. So yan, empty tomb. Pangalawa, the eyewitnesses accounts. Bakit ako? Bakit kayo? Bakit tayo naniniwala tayong buhay si Jesus? Kasi bakit? May mga nakakita sa Kanya. Sabi ng 1 Corinthians 15:3-6, He appeared to Cephas, then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time. Sipin nyo maigi. Di ba? Paano? Tas ang argument nga dyan, mga nag-hallucinate lang yon kasi namimiss nila si Jesus. Di ba? Kahit ang medical science, kahit ang mga doktor, sinasabi nila na imposibleng mag-hallucinate ang 500 katao ng sabay-sabay. Di ba? Meron lang iba dyan na pwedeng mag-hallucinate. 1, 2, pero 500 mag-hallucinate sabay-sabay. Hindi. Kalokohan. Mas kailangan pa nila ng faith na matindi kung maniniwala sila sa ganong teorya o sabi-sabi. Di ba? Kaya ibig sabihin na buhay talaga si Jesus. Amen? Ito pa mga kapatid. Pangatlo, the transformation of the disciples. Sa Acts 4:13, when they saw the courage of Peter and John, they were astonished. Dito mo masasabi na buhay si Jesus, Raylin. Nung nakita nila yung katapangan ni Pedro at ibang mga alagad. Bakit? Kasi nung ipapako si Jesus sa krus, duduwag-duwag yung mga yan. Tumatakbo, nagtatago, ayaw nilang makita sila. Kasi ayaw nilang mamatay. Pero malalaman mo na buhay si Jesus. Bakit? Na-transform ang mga disciple. Amen? Di ba? Talagang nabago ang buhay nila. Di ba? Once they were terrified, pero pagkatapos, they are boldly proclaiming the gospel sa libo-libong mga tao. Amen? Amen. Kaya buhay si Jesus. Pang-apat, ito pa. Pang-apat, next na. The rise of the early church. Di ba? Malalaman mong nabuhay si Jesus. Bakit? In just weeks, linggo lang ang mga nakalipas. After Jesus' death, thousands began following Him. Tama ba? Amen? Di ba kapag meron tayong mga kamag-anak o meron dyan kayo sa, nakikita dyan sa tabi-tabi na nililibing, di ba pagkatapos nun, iiyak-iyak yung mga kamag-anak, yung mahal sa buhay, pero pagkatapos nun, nalilimutan na rin. Tama? Tas yung mga yung mga naging leader, religious man, political leader man, pag nailibing na yung isang leader na to, nagda-die down. Yung mga organization, yung mga samahan, yung mga grupo. Pero kay Jesus, iba. Kung kailan siya namatay at yun nga, muling nabuhay, dun pa dumami ang church. Dun dumami ang mga followers. 3,000, 5,000, 10,000. Di ba? Kaya masasabi dito, di ba? Yan ang patunay na buhay ang Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka. Ugain mo. Maniwala ka. Yan. Panglima, ito matindi to, favorite ko to. The conversion of skeptics. Paano kang maniniwala na nabuhay si Jesus? Na totoo? Bakit? Kasi yung kontrabida ng buhay niya, naniwala sa kanya. Di ba? Ang example nito si James. Kapatid niya yan. Number 1, numero 1 hindi naniniwala yan sa kanya. Kasi kasabayan niya yung lumaki. Di ba? Naghahabulan sila, bigla na lang si Jesus lumilipad. Lumalangoy sila, pero si Jesus naglalakad sa tubig. Ayan nga. Number 1 yan. Na hindi naniniwala, di ba? Na siya ay Diyos, na ganyan. Pero naniwala. At in fact, naging became a leader in the church. Mababasa niya yan sa Galatians 1:19. Di ba? Biglang naniwala kay Jesus. At ito pa, si Paul.
na dating Saul. Fierce persecutor siya ng Christians. Pinapapatay niya ang lahat ng mga Kristiyano, inuusig niya si Jesus. Pero ano nangyari? Siya pa ang pinakamas maraming naisulat na book sa New Testament. Masugid na apostol. Ginamit ng Panginoon para mapanalunan tayong mga hentil. Kasi si Pedro, Hudyo. Si Pablo, hentil. Isipin niyo yun? Amen? Amen, di ba? Kaya nabuhay siya. Nabuhay siya na mag-uli. And pang-anim, the fulfillment of prophecy. Yan, kasi sa Psalm pa lang, sa Psalm 16, 1,000 years yan before Christ, makikita nyo doon na may nakalagay na verse na, you will not let your Holy One see decay. Ano ibig sabihin nun? Hindi mabubulok. O, nangyari ba? Nangyari, di ba, kay Jesus. Sabi, the resurrection fulfilled Old Testament prophecies sa doon sa Isaiah 53, Hosea 6:2, tsaka Jonah 1:17. At ano pa? Sa Mark 8:31 tsaka John 2:19, sinabi kasi diyan ni Jesus, di ba, na mamamatay ako, yung templo na to sisirain, pero ibabangon ko to, itatayo ko tong uli. And na-fulfill niya 'yon. Di ba? Kaya nga sabi ni Pastor Dan, wala daw religious leader na nakagawa nung ginawa ni Jesus. Di ba? Na nag-prophesy, o sige, patayin niyo ako. Di ba? Isirain niyo tong templo na to. At pagkatapos, mabubuhay akong uli. Wala. Si Jesus lang. Okay? Kaya siya ay buhay. And last, ito, favorite ko rin to. Last, number 7, kasama ko kayo dito. The personal testimonies of the people today. Diba? Millions today can say, I know Jesus is alive. Not because I saw the empty tomb, but because He transformed my life. Amen? Sino dito binago ni Jesus? Amen? Dating basagulero, dating sabongero, dating basag ulo, binago ni Jesus. Amen? Dating ang hawak ay baraha, ngayon ay Bible na. Amen? Dati hawak bote ng beer, ngayon ay Bible na. 'Di ba? Dating addict sa ML, ngayon addict na sa fellowship. Amen. Amen. Kaya yun yung patunay. 'Di ba? Yung nasa harap nyo patunay yan na si Jesus buhay siya. 'Di ba? Kasi talaga naman dati iba ang landas ng buhay ko pero binago ng Panginoon. Amen. Ang buhay ko ay ano ba 'yan? Ang aking buhay pala, ang aking buhay ay binago niya magmula nang ako'y magpasya sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Diba? Ano sabi? Kasalanan ko ay pinatawad. Ano pa? Ginawang anak niya sa langit. Oh, di ba? O kay buti ng Diyos at yan. Di ba? Tayo'y binago niya. Di ba? Sinong matapang, natataas ang kamay na binago siya ni Lord? Amen? Di ba? So, amen. hindi agad-agad, di ba? Gradually, slowly talagang binago tayo ni Lord. Kahit mga pa 1%, 2%, 3%, binago tayo ni Lord. Okay? Kaya nga, sabi nga, whatever feels like a defeat in your life, grief, addiction, and fear, the resurrection turns it into the seed of victory. Amen? Yung mga defeat natin, dahil sa resurrection, naging victory yan sa Panginoon. Okay, pangatlo, the resurrection gives the power for today. And the resurrection gives us power for today. Ano ibig sabihin nun? Na dahil buhay ang Diyos, pwede kang mabuhay ng kahit hanggang hanggang sa susunod at walang hanggan. Di ba? Wala kang katatakutan. Dito naman papasok yung because He lives, I can face today and tomorrow. Di ba? And the next day. Ayan, tomorrow agad kayo eh. Today din, pwede. Di ba? Ibig sabihin, anumang hinaharap nyo, kayang-kaya nyo yan. Di ba? Hinaharap nyo ngayon yung putok ng labada, kaya nyo yan. Di ba? Galing sa church retreat, yung labada na yan. Yung mga hinaharap nyo yung mga bills,
na ano, 'di ba? Na ang tataas. 'Di ba? Lalong-lalo ngayon pagka tingin ko sa bill namin, grabe, ang taas. Ay, dito pala yun sa church. 'Di ba? Dating 5,000 naging 8,000 na naman. Yan, dahil sa init, 'di ba? Pero kayang-kaya 'yan. Nabayaran dahil buhay ang Diyos. Amen? Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, may pamilya, kaya mo 'yan. 'Di ba? Huwag kang susuko kasi si Lord buhay siya. Habang binubuhay ka niya, meron siyang mga kaparaanan para i-sustain ka. Amen? Sabi ko nga nung nakaraan, nung pag-uwi natin, kala natin hindi na naman matutuloy yung church retreat, no? Kasi malapit na ang nagbabayad, 3, 5. 5. Sabi ko, di ko alam kung i-adjust ko na naman. Pero ano nangyari? Natuloy na naman, di ba? Laging ganon, kada year, di ba? May pa-suspense effect kayo. Kayo talaga ang may kasalanan. Hindi, yun nga. Kumbaga parang, akala mo parang lagi akong nag-aano kay Sai. Sai, ano ba? Ilan na? May 3 po, may 5, ganyan. Sabi ko, church retreat. 5, ganyan. Pero ang galing ni Lord, di ba? Kasi talagang sinusustain, pinoprovide niya ang lahat-lahat ng mga needs natin. Amen? Kaya yung sinasabi ni Ate Sai kanina na yung camp, yan, pag-pray niya yan. Kasi posible yan kay Lord. Amen? By faith, sa mga susunod, maano natin ulit, 'di ba? Yung ma-organize natin ulit yung mga ganon. Yung kahit 3 pa lang muna tayo, 'di ba? So paparanas natin yung magpapabas tayo. Yes. Nakabas tayo, yan. Tapos by faith, yan, yung may mga na lahat. May mga room, tsaka may mga kwarto. Basta't magbayad kayo maaga. Para napapareserve natin. Kaya tayo nagsisiksikan dahil sa inyo. Yan. Kasi kapag mas maagang nagpa-reserve, nakukwenta natin kung ilan. Diba? So, paano? Meron pa nga hahabol daw. Nung araw na yon, di ba? Sino yon? Juliet? Ay, si ano pala? Sorry, andito pala siya. Di ba? Sa susunod. Ayan, di ba? Pero darating yung time, di ba? Basta, maniwala. Nahiya tuloy ako, andito pala siya. Bukas, church retreat ulit tayo. Ayan, kasi, ayun nga, basta, ayusin natin sa mga susunod na araw. Tsaka yun nga, may mga, pag yearn camp kasi, hindi na tayo ang magluluto. Sila na iba. Yan, kaya hindi na kayo. Kaya yun na nga. Hindi na kayo high blood. Kung sino yung magaganto, ganyan. Okay. Sorry po. Sorry sa gilid-gilid. Yan, hindi na kayo mag-aano dyan. Yan, kasi may taguluto na tayo nun, okay? Kasi ayoko naman ng ganon. Ayan, so next naman, nasaan na tayo? Ayan, kaya naman, kaya mo yan. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Yan. Sabi ng Ephesians 1:19-20, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihang din yon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Tapos sa Philippians 3 verse 10, sabi, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanya. Muling makibahagi sa Kanya mga paghihirap at maging tulad niya sa Kanyang kamatayan. Yan. Kaya kasi pag may naalala ko. Ayan. So, ibig sabihin nga, kaya ang tanong dito, are you living powered by your own strength or the resurrection power within you? You don't have to live defeated. That power is available now. Sino nakaabot sa inyo? Ewan ko lang kasi mga 90s ako, di ba? Naabot ko pa kasi yung Tamiya. Naabotan nyo yun. Tamiya. Tapos ano yung sumunod doon? Crash Gear. Ayan. Dati, nung time namin, pag yung bumili ka lang ng normal nun, normal lang yung yung parang nasa loob, tapos yung battery nun. Ngayon, kung hustler ka, kung expert ka, meron kang ipapalit doon. Hindi ko alam, ano ba tawag doon, Miko? Yung, yan. Tapos papalitan mo rin yung battery.
Ngayon, kapag ginagawa nila yon, ang nangyayari, mas bumibilis yung Tamiya, tsaka yung crash gear. Hindi niya na alam. Basta bumibilis yung yung andar nun. Kasi bakit? Meron na siyang inside nung Tamiya na yon na napapabilis yung takbo. So, ganun din daw tayo sa buhay natin. When we receive the power of Jesus, the resurrection power ni Lord, hindi ka na magiging ordinaryo lang. Magiging extraordinary ka, magiging supernatural yung pamumuhay mo. Kasi the same power that resurrects Jesus from the dead is in you. Amen? Yung Holy Spirit. Kaya nga si Benny Hinn, meron siyang version ng ganyan. Nagpulong kasi sila, di ba? Si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sabi ni God the Father, sino ang ipapadala ko para tubusin ang mga tao sa kasalanan? Si Jesus nag-volunteer, ako po ang ipadala nyo. Pero may sinabi siya, pero aalis ako, pero hindi ko iiwan dito si Holy Spirit. Diba? Isasama ko siya sa earth. And sabi niya, doctrine niya lang to, or niya lang, pananaw. Pero wala kayong mababasa sa Bible na ganon. And sabi niya doon, kung hindi daw kasama si Holy Spirit that time, si Jesus daw, mananatili daw siya sa grave, sa libingan. Kasi he needs the power of the Holy Spirit para mag-resurrect. Kasi nga si Holy Spirit ang resurrection power. Si Holy Spirit, nasan ba siya ngayon? Nasa atin. Nandito. Nasa puso natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka ordinaryo. Diba? Tayo ay mga extraordinary, diba? Lalong-lalo na kung tayo ay mas lalong naniniwala sa Panginoon. And last na lang, pang-apat, resurrection offers a new identity and mission. So, di ba? Sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Sabihin nyo, bagong nilalang. Isa pa, bagong nilalang. Sabi, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Di ba? Ibig sabihin, bago na yung pagkatao natin. Amen? Hindi na tayo yung dating duduwag-duwag. Hindi na tayo yung dating frustrated. Hindi na tayo yung dating discouraged, kundi bago na tayo. Kaya ito, sabihin nyo nga to, my past is forgiven, I have a purpose for living, and my home is in heaven. Amen? Naniniwala kayo dyan? Nung tinanggap natin si Jesus, at siya ay nabuhay na mag-uli, anong nangyari? Past, present, future. My past is forgiven, I have a purpose for living, and my home is in heaven. Amen? Ang ganda, no? Yung nakaraan nyo, pinatawad na. Yung pamumuhay nyo ngayon, may purpose na. Diba? At kapag ikaw ay nasa future na, nasa langit na, ang bahay mo sa heaven na. Amen? Kaya dapat ba ang Kristiyano natatakot? Hindi. Ang Kristiyano ba dapat ma-insecure? Hindi. Kasi buhay si Lord. Amen? And Matthew 28:6-7, ito nga po ang ating kanina identity. Ngayon, mission. Matthew 28:6-7, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan nyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita. Sabi nyo, ibalita. Sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Yan ang mission natin ngayon. Kaya pag tinanong mo, Pastor, ano pong mission ko? Yan ang mission mo. Ibalita. Yan. Mahirap bang magbalita? Mahirap bang magkwento? Mahirap bang manchismis? Diba? Minsan, diba, yung pinag-usapan ng chismis, madali. Diba? Pero yung sinasabing ganito, parang ganun lang din. Yung ipapasa mo lang. Diba? Yung sinabi, yung natutunan mo. Uy, si Jesus, nabuhay siya na mag-uli. Parang ganun. For example, yung kanina, yung sinend ko sa GC. Yung sabi ko, Resurrection Sunday ngayon, pwede kayong mag-messenger note na He is alive or Jesus is alive. O may mga ilan sa inyo ginawa na, ganun lang din. Yung ipapasa nyo kung ano yung mga natutunan at narinig nyo. Ganon maging witness. Kasi ang witness parang ang pagkakamali natin today, pinapa-complex natin. Di ba? Yung pagiging witness. Ang witness, simple lang naman ang trabaho niya. Tama. Tama? Sabihin kung ano yung narinig niya at ano yung
nakita niya. Di ba? Jess, totoo ba? Na nakita mo si Carlos na nandun? Bumili ng milk tea? At inubos yung 3 milk tea na yon? Sagot, opo. Ganun lang naman eh. Di ba? Witness. Kung ano yung nakita, ano yung narinig, sabihin. So ganun din. Di ba? Yung tungkulin natin sa Panginoon, yung bagong mission natin. Sabihin sa mga tao na buhay si Jesus. May pag-asa ka, Mare. Di ba? Amen? Buhay si Jesus. May pag-asa ka, pare. Amen? Amen. Di ba? So, ganun ang bagong mission natin. Kaya tingnan Matthew 28:19. Inulit yan ni Lord. Kaya umayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen? Yan ang mission natin. Okay? Yan ang mission ng ating church. Di ba? Nakakatuwa. Di ba? Pag halimbawa, pag church retreat natin, pag outing, camping, ang saya-saya natin. Bakit? Kasi nagkakasama-sama tayo. Uy, andito yung mga energy, andito yung mga Lakeview, andito, lalo kapag isang buong Sandalite, uy, nandito yung taga-Proper, yung taga-Tunasan, yung taga-San Pedro. How much more pag sa langit? Di ba? Yung parang, ay, nakakatuwa yung mga classmate ko nandito. Di ba? Ngayon, mangyayari lang yon kapag, ginawa mo yung part mo na mag-share, na magbahagi ng salita ng Diyos. Okay? Yan ang ating mission ngayon. Kaya sabi, the empty tomb is not just something to celebrate on Easter. Bakit? Kasi it's something to live from every day. Sabihin natin, every day. Sabi, He is not here, He is risen. Kaya ang tanong, so what are you still doing among the dead things? Di ba? Kaya anong ginagawa daw natin sa mga bagay na patay? Kaya dapat, ano mangyari sa atin? Bumangon na tayo. Di ba, mga kapatid, kung ikaw ay parang patay, bumangon ka na. Kung ikaw ay pinatay o pinahina ng discouragement, bumangon ka na. Di ba? Kung ikaw ay pinahina ng mga, yung alam mo yun, yung pagkadismaya, bumangon ka na. Ano yung nag-hold back sa'yo? Ano yung pumapatay ng spiritual na buhay mo? Ano yung pumapatay ng pananampalataya mo kay Lord? Bumangon ka na dyan. Kasi buhay si Lord. Amen? This is your hope. Siya ang pag-asa natin. Kaya dapat mabuhay ng malungkot. Hindi ka dapat mabuhay ng down. Kasi dapat ikaw nagsiselebrate ka. Kasi blessed ka. Yung Diyos mo buhay. Amen? Ikaw ay punong-puno ng pag-asa. Kaya ano ang call to action natin? Ito yan. Number 1, mag-believe again ka. Maniwala ka ulit. Di ba? Kung dati meron kang mga pagdududa, may mga nangyari sa iyong hindi maganda, maniwala ka ulit. Di ba? Trust God's promises like never before. Ibangon mo ulit ang pananampalataya mo at mag-move on ka ulit. Pangalawa, walk in victory. Di ba? Dapat isaisip mo, lakaran mo ang pagtatagumpay. Di ba? Declare that fear, shame, and defeat no longer rule in your life. Di ba? Kaya nga ang ganda ng kanta, I'm no longer a slave. Si Lord. Naniniwala ka? Buhay si Lord. Diba? Si Aaron mag-share sa sa pasong makipot. Buhay si Lord. Alam niyo ba yon? Diba? Kailangan may power. Buhay ang Diyos! Amen? Talaga, mabubuhay sila kung natutulog sila. Ma-awake kanilang mga natutulog na pananampalataya kasi may kapangyarihan. Kaya nakakatuwa rin, nakakamiss din yung mga ganon. Kasi nung kabataan namin, lagi kami, para kami, tsaka para akong ganyan, kagaya nyo, na nakikinig lang. Tapos kada magpe-preach si Bishop, napapaganon kami. Kasi talagang buhay na buhay siya kung mag-preach. Talagang lumalakad siya sa pulpit. Talagang kahit 60 na siya,
Talagang yung buhay na buhay kasi gano'n naman talaga dapat. 'Di ba? You live in power. 'Di ba? Hindi yung pagkapasok pa lang ng church. Welcome. 'Di ba? Pag nasa school, pag nasa trabaho, kailangan po. 'Di ba? Bukas, amen, balik na naman tayo sa trabaho natin. Okay? Sa mga school, sa June pa. Yan. Pero baunin nyo to. The resurrection power of our Lord. Di ba? Mamaya, mag-aasikaso ka na naman ng bahay, kayong mga magulang. Pero live in power. Di ba? Maglaba tayo ng may kapangyarihan. Magluto tayo ng may kapangyarihan. Di ba? So, yung relasyon natin, dapat may kapangyarihan. And pang-apat, na to, share the story. Diba? Sabi, someone needs to hear how the tomb is still empty. Diba? Are you willing to share the story? Amen? Amen. I-share na natin. Kaya nga, maganda yung kantang Blessed Assurance. Alam niyo yun? This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Diba? Oh, what a foretaste of glory divine. Ayan. Ayan. Yan. So, mamaya itutuloy natin. Kaya ngayon, tayo muna tayo. Meron tayong i-declare. Yan. Naniniwala ba tayo na buhay si Lord? Ngayon, i-declare natin to ng may buhay. Okay? So, with power, tsaka with faith. Okay? So, number 1, 1, 2, 3, go. I declare, taas natin yung kamay natin. I declare today that the tomb is empty and Jesus is alive. Because He rose, I rise, and because He lives, I live with boldness, purpose, and victory in Jesus' name. I am not defined by my past. I am a new creation in Christ. The same power that raised Jesus from the dead lives in me. Amen. Fear has no hold on me. Shame cannot chain me. Sin does not own me. Death is not the end of my story. I walk in resurrection power. I live by resurrection faith. I move in resurrection authority. Amen. God keeps His promises, and I stand on every word He has spoken over my life. Today, I rise above discouragement. I rise above doubt. I rise above every lie of the enemy in Jesus' name. Will not look for life among dead things. I will not go back to the grave when Jesus called me to live. I am alive in Christ, and I will live in the power of the empty tomb every day, in every way. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Yan. Sige, upo muna kayo. May tuturo lang akong song. Yan. Grace na...